Sa konteksto ng bayanihan, nagtutulong-tulong ang mga kasapi ng pamayanan sa iba't ibang gawain kagaya ng pagtatanim ng palay, pag-aani, at paghahanda tuwing may pista. Sa ilang bahagi ng bansa, karaniwan ding nagtutulong-tulong ang komunidad sa paglilipat bahay ng walang kapalit o bukal sa kanilang loob. May papalagay na nakaugat ito sa pagiging likas na matulungin ng mga Pilipino at sa konsepto ng pagdadamayan at pakikipagkapwa. Sa lalawigan ng Rizal, partikular na sa bayan ng Cardona, ang diwa ng pagbabayanihan ay buhay na buhay sa kasalukuyang panahon. Tuwing sasapit ang Kapaskuhan, ang mga miyembro ng bawat barangay ay nagtutulong-tulong sa pagbuo ng arko ng Pasko para sa taunang pista ng Kaluskos. Pagpasok ng Nobyembre, abala na ang mga mangangaluskos ng bayan na sina Ginoong Carmelito Reyes, Raymond Teodoro, Alfredo Panglito, Bernardo Replan, Gilbert Ramos, at Carlito Tancinco sa paghahanda ng mga kawayang gagamitin sa pista. Manaon na kawayan o yung mga wala pang isang taong gulang ang ginagamit nila para sa arko ng Pasko dahil mas madali itong kaluskusin o kayasin para lapatan ng disenyo. Sinisimulan nila ang paggawa ng arko sa pagbabaak o pagpuputol at paglilinis ng kawayan, nasusundan ng pagkalis o pagbilog para madaling makaluskusan at saka naman babalangkasin. Pagkabalangkas nito ay maaari nang ilagay ng ilang miyembro ng barangay ang mga pailaw at palamuti tulad ng belen at mga imaheng pampasko. Karaniwang sa unang araw ng Disyembre, dinadala at itinatayo ang mga arko sa harapan ng munisipyo. Ang pagdiriwang ay pinasisimulan ng pagkatanghal ng ilang mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa Cardona. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, sisimulan na ang parada ng bawat barangay. Karamihan sa kanila ay may banda na tumutugtog sa unahan, nasusundan naman ng mga namamahala sa barangay at mga naninirahan dito, at sa dulo ay ang arko ng Pasko. May ilang binubuhat ang arko mula sa pinanggalingang barangay, at may ilang ding isinasakay ito sa truck o van. Matapos nito, pagtutulungan na muling buuin ang arko at ikakabit ang mga pailaw nito sa breaker ng munisipyo. Ang mga mangangaluskos pa rin ang nangunguna sa pagsasaayos ng mga arko. Bagaman ang mga gumawa ay mula sa magkakaibang barangay, lahat sila ay nagtutulong-tulong upang mabuo ang mga ito. Hindi ito patimpalak. Sa halip, isa itong paraan ng pagdiriwang ng Pasko at pagpapatuloy ng kanilang tradisyon. Sa darating na Pasko, magsilbi nawang inspirasyon sa lahat ang pagbabayanihan sa Cardona at ating alalahanin na ang tradisyon ng pagbibigayan ay hindi lamang makikita sa pagbibigay ng regalo, kung hindi pati na rin sa paglalaan ng oras para tumulong at magbigay ng serbisyo. Kaisa ang Pambansang Museo ng Pilipinas sa taus-pusang pagbibigay-pugay sa mga mangangaluskos ng Cardona na nagpapatuloy at nagpapalaganap ng tradisyong ito. Maligayang Pasko sa ating lahat!